Alam mo ba na sa 3 ingredients lang ay makakagawa ka na ng masarap na cookies na kung tawagin ay puto seko? Grabe, sobrang sarap nito at talaga naman lasang-lasang gatas. Sa recipe na ito ay hindi tayo magbe-bake. Sa isang mixing bowl, maglagay tayo ng 1/2 cup ng condensed milk at 2 tablespoon ng butter. Kailangan nating madurog ng mabuti yung butter at ma-mix dito sa condensed milk. Kung may mixer kayo, pwede na yun yung gamitin ninyo para mas mabilis. Or pwede rin naman na tinidor, basta dapat maging ganito yung consistency. At sa pangatlong ingredients, maglagay tayo ng 1 1/2 cup ng cornstarch. Sa part na ito ay kailangan mahalo natin ito ng mabuti hanggang sa maging parang dough na yung ating mixture. Hindi ko na ito mahalo ng maayos kasi madikit, kaya naglagay na ako ng plastic glove at kamay na yung gagamitin kong panghalo. Sa mga nagtatanong po ng mga recipe ng aking mga niluluto, lagi po yun nasa dulo ng aking mga videos. Paki-check na lang po. Once na ganito na yung ating mixture, kung mapapansin niyo hindi na dumidikit sa ating mixing bowl, okay na po yan. At para pare-parehas yung ating magagawang puto seko, gagamit ako ng measuring spoon at 1 tablespoon yung gagamitin ko. At sa paggawa naman, kumuha lang tayo ng mixture, i-roll natin nito at i-flat. Kung gusto ninyo na mas maliit dito yung gagawin ninyong puto seko, pwede kayong gumamit ng 1/2 tablespoon. Sa ganung paraan, mas marami kayong magagawa. Hindi na rin po pala natin kailangan pang maglagay ng cooking oil sa kamay habang ginagawa ito dahil hindi na po yan didikit. Ulit-ulitin lang natin yung paggawa hanggang sa matapos lahat. Tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi na tayo magbe-bake. Lulutuin natin to sa kawali na may takip. Sa mga ingredients na ginamit ko ay nakagawa ko ng 16 pieces. Kung gusto niyo na mas marami pa yung magawa, doblehin nyo na lang po yung mga ingredients na ginamit natin. Next, ilagay lang natin sa kawali itong ating mga ginawang puto seko. Takpan natin ito at lutuin ng mga 10 minutes. And after 10 minutes, ayan po, luto na yung kabilang side. Baliktarin lang natin ito at lutuin uli yung kabila ng mga 10 minutes. After 10 minutes, ayan, luto na yung ating puto seko na napakabango. Kung mapapansin pala ninyo ay may crack yung mga gilid. Kanina kasi habang binabaliktad ko yan ay pinipress ko para maluto talaga hanggang loob. At ito pala yung ilan sa mga niluto ko. Yung iba kasi ay kinain na ng mga anak ko. Yung lasa nito ay sakto lang yung tamis, crunchy yung labas, tapos pag nasa bibig mo na ay natutunaw. Grabe. Sobrang sarap. Lasang gatas. Kaya kung mahilig ka rin sa puto seko na katulad ko, para sa atin ang recipe na ito. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.